Nangyyaring ito sa Tondo. Ice can be easily contaminated. So kaya napaka-importante that we follow personal hygiene practices as well sa mga nag-handle po ng yelo. We have to treat ice tulad ng mga pagkain. We have to make sure it's not touching the floor. Any equipment that we use to transport the ice should be clean as well. Wala itong mga soil or any debris. Sa pag-asang agaraan na maaksyonan, nilapit ng resibo sa lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga natuklasan ng aming team na tila marim-marim. Pero nagdaan ng 3 araw at tuloy pa rin ang yucky business. Kaya sinadya na kami ng City Hall ng Maynila. Nagpaunlak ng panayamang isang kamari ng Bureau of Permits ng Luzon. Ayon sa kanila, hindi raw agad-agad maaksyonan ng ganitong informasyon. May sinusunod daw kasi silang proseso. Meron talagang time frame po yan. Unlike before po, during the previous administrations po, meron po tayong bagong patakaran na ito po ay dapat dumaan sa City Legal Office. Ito po sa mission order, hindi lang po nakasad yung name and address, ngunit dapat specific rin po kung bakit po kailangan inspeksyonin yung ganong establishment. Ilan pa po kayang customers ang iinom at kakain ng maruming yelo? Pero sinisiguro daw nila na magsasagawa sila ng inspeksyon oras na makalap nila ang sapat na impormasyon tungkol sa negosyo. We will endorse it to the other departments kasi kukuha po tayo ng inspector coming from them. So bago po magawa yung mission order, we will refer this to particularly po sa Manila Health Department. Pagdating sa kaligtasan at kalusugan, kailangan ng maagap na solusyon at dahil may resibo kami, mag-aabang po kami sa inyong aksyon. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel. Bloke-bloke ng yelo ang kinakaladkad daw sa Tondo. Tapos binebentang pangalo-halo at iba pa, ang dugyot naman yan. Ang isang tindahan dito mismo sa Tondo, Maynila, aba, marami talagang suki. Sakto kasi sa summer heat ang kanilang Yellow Kadiri. Sa videong ito nakuha ng aming grupo, umaga nitong May 21, 2024. Makikita na ang mga yelong binabagsak mula sa isang delivery van, kinakaladkad lang sa mismong kalsada. Sa sumunod na video, isang trabahador mula sa tindahan na makikitang nakahubad at walang pang-itaas na damit, ang isang bloke ng yelo nakalapag pa sa tabi ng mga basura. Ew! Iyak naman yan, mga kuya! Ang nakapanlalamig na eksena pa rito, ang parehong mga yelo, siya rin gamit ng mga kalapit tindahan, karinderya at mga tindahan ng pampalamig. Nakakapawi nga ng uhaw pero wow naman po! Hello mga kapuso, daman nyo pa rin ba summer heat? Napakainit, grabe. Samahan nyo ako dito sa Tondo, Maynila. Meron tayong pupuntahang tindahan ng mga yelo. Dugyot kung tawagin. Ilang metro na lamang ang layo natin doon sa binabanggit ko sa inyong tindahan ng mga yelo na ika nga nila dugyot. So ipakikita ko sa inyo kung ano yung nangyayari, kung paano nila ihanda, i-prepare yung kanilang paninda bago ibenta sa publiko. Sa aking orasan, alas 7:30 ng umaga. Mukhang naghahanda na sila magbenta dahil yung truck po, yung ice delivery truck nila ay naroon na sa harapan at nakaporma na. Ito na ho yung mismong tindahan ko, inyo makikita. Dagsa ho yung mga tao, yung ating mga kababayan. Ngayon, nakapila ho, may mga dala silang plastic labo, sako, yun hong yelo. Ito, nakita nyo ho itong bloke na ito? Nasa saig lang ho yan. Yun hong galing doon sa kanilang makina, pinapala lang ho. Yun, shoot, diretso doon sa plastic. So kapag parang buhangin lang ho ito. Sa pagpapatuloy ng aming pagpamanman sa yeluhan, kita ba tayo rito? Hindi mo ka-dirty finger pa ito. Andun ho kahero. Pero hindi ho natin makita yung parang business permit. Di ho ba dapat nakapaskil yun doon sa pader. Nakang dirty finger yung isang tauhan nila ron. Isang ice plant sa Tondo, Maynila, blockbuster ang tindang mga yelo, sinubukan ng resibo na bumili ng yelo sa tindahan. Sa bandang kaliwa, mayroong booth kung saan mo ibibigay ang iyong order. 11 o 16 pesos ang benta nila para sa isang maliit na bloke o crush ice. Meron din silang tindang tube ice. Uy!
Ang daming choices! Ate, magkano yung ganong kalaki lang? Isang bloke po na ganon, saka isang crush po na ganon din kalaki. Pagkakuha ng stop dito sa booth, ibabato na sa kanilang trabahador ang order, pipila ka lang saglit at idediretso sa mga sandbag o anumang lagayan na dala ng customer ang in-order na yelo. Kapansin-pansin na ang kanilang crush ice. Diretso sa sahig ang bagsak at saka ito dadamputin ng nangangalawang na pala. Hala! Tetanus is waving! Sa pangalawang araw ng surveillance ng resibo sa tindahang ito, sinubukan naming sundan ng ilang parokyano ng tindahan. Dalawang lalaki ang sakay ng isang kolong-kolong. Naiispatan ng sako-sakong yelo sa kanilang sidecar. Ilang sandali pa, umalis na ang dalawa. Nasundan ho natin sa surveillance yung isa sa mga parokyano nung tindahan ng yelo na yon. At dito ho ibinabagsak sa isang milk tea shop na nasa pusod at sentro ho ng Pretil. Ilang metro lamang ho ang layo nito mula roon sa tindahan mismo ng yelo na ating inikutan kanina. Ang yelong order mula sa tindahan dineliver sa milk tea shop na ito at ibinagsak sa kanilang ice chest. At mula rito, dumakot sila ng yelo at isinali na nga sa ilang order ng milk tea. Uy! Ano ang sinkers niyan? Bacteria at germs? Matapos mag-deliver ng dalawang lalaking nakakolong-kolong sa isang milk tea shop,